Okay, ano ba masasabi ko dito? Unang-una masasabi ko dito, ganito lang yan mga friends, okay? Unang-una, kung ikaw magbibigay ka ng salita sa publiko, Bex, pag-aralan mo muna. Pag-aralan mo muna, lalo na kung magbibitaw ka ng salita sa publiko, pag-aaralan mo muna yan ng buong buo. Okay? Kahit anong statement natin, may ma-offend at ma-offend dyan. Kahit ano pa yan. Dahil, hindi naman tayo pare-pareho ng panuntunan sa buhay. Di ba? May ma-offend dyan. Ngayon, kasalanan mo ba na meron kang personal stand at may na-offend dahil sa stand mo? Hindi, that it's your stand unless naman deliberately kang gusto mo may masaktan, hindi ba? Pero kung stand mo na naman, principles mo, yun ang principles mo, bahala na kayo dyan. Pero pag-aralan mo muna yung sinasabi mo. Hindi ba? Kailangan mo pag-aralan yan. Dahil, alam mo, pag ikaw ay nagsalita ka sa publiko, mababash at mababash ka talaga. Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite Faithfully Defiant na ka-moisture, si Sas Rogando Sasot. At ayan, ito na naman po ang ating panibagong chikahan portion. At nakakaloka tong chikang ito dahil ito na naman ang mga kakamping wokes. Meron na naman silang cancellation. Naririnig nyo na ba ako? Kung naririnig nyo na ako, sabihin nyo, fresh kayo. Ganon. Ito naman kasi kailangan ko pala mag-restart. Kasi kailangan ko palang mag-update ng system. Ito na naman. Hindi na kasi ako sanay. Alam mo yon. For the longest time kasi, Mac ang gamit ko. Syempre, hindi naman pwede sa mga heavy-duty na gawain ng Mac. Naglipat ako ng Windows. Alam mo naman ang Windows, no? Ang dami niyang gustong gawin sa buhay. Diba? Ganun ang Windows, ang daming gustong gawin sa buhay. So, naninibago pa rin ako. So, kailangan ko palang mag-update para gumana ang aking mic. Ganun kasi diba, sa Windows, minsan hindi na gumagana pag hindi ka nag-update. So, nag-update na ako. So, yung mga nagsasabi diyang fresh kayo, siguraduhin yung fresh kayo ha. Siguraduhin ninyo na mapula pa rin ang inyong hasang. Sabihin nyo ha, siguraduhin ninyo na mapula pa rin ang hasang nyo para kayo ay fresh pa rin. Hindi ba? O, mapula pa rin ba ang mga hasang nyo ha? Kaya fresh pa rin kayo dahil kung hindi na mapula ang hasang nyo, ay dahil magpadilig na kayo. Ayan. Ang daming fresh na fresh. Paki-share na ito uli para na naman may matutunan kayong mga kaekikan sa buhay. Alam niyo naman, sa mga panahon ngayon, kailangan natin ng mga kaekikan sa buhay. Dahil kung wala tayong mga kaekikan sa buhay, baka nabaliw na tayo sa dami nating mga iniisip sa ating bansa. So ngayon, ang ating episode ngayon ay para siyang political entertainment dahil nakakatawa itong nangyari. No? Lalo na yung mga magulang na may mga pa-walk-walk na anak, Diyos me, papanood nyo to. O yung mga pa-walk-walk dyan na kabataan, makinig kayo. Dahil nakakaloka kayo. Yun ang masasabi ko, no? Karamihan pa naman ng mga walk, yung mga bagets pa ba? Di ba? Yung may mga gatas pa sa labi, yung ano ba to? Yung mga fresh from high school, ganyan, college, hindi ba? Makinig kayo kay Ate Sas. Hindi ba? Makinig kayo for once na magkaroon kayo ng real talk ba? Yung real talk na hindi kayo bubula-bulahin na parang kulawat, papaikot-ikutin yung mga ulo ninyo. Hindi ba? So ngayon, ito na ang ating chika boom boom, no? Ating umaatikabong kagandahan. Kasi nga, ito na ang eksena sa buhay. Okay, alam niyo na naman siguro ang latest chika sa kabilang parlor. Literal na parlor. Charot. So, ano nangyari dito? So, eto na. So, ito na ang latest sa kabilang parlor. Ito si Sasa Girl, yung komedyanteng si Sasa Girl. Ito naman kasi, si Heidi Mendoza, isa sa mga senatorial candidate na mga kakamping. Tinanong kasi siya para sa isang event. Ang sabi niya, tungkol sa same-sex marriage. Ang sabi ni Heidi Mendoza, lahat ay may karapatang magmahal. Subalit, palalakihan ko nga, ito na naman kasi kayo sa mga motherhood statements ninyo, Diyos mio Santissima Trinidad, basta talaga mga kakamping, mahilig sa mga motherhood statements. Kita mo, ito kasi sabi ni Heidi Mendoza,
Lahat ay may karapatang magmahal, subalit ang tunay na pagmamahal marunong kumilala at gumalang ng institusyon. Sa family code, magkakaroon tayo ng hindi pagsasang-ayon. Sabi ni Heidi Mendoza tungkol sa same-sex marriage. So ngayon, syempre, nagwala naman ng mga kabikihan, ng mga kakamping, at isa na dyan naguna ay si Sasa Girl. O, yan yung isa sa mga pinakamalaki nilang influencer, pero alam naman natin na ang following niyan ay hindi dahil sa kanyang mga stand sa politika. Huwag na tayo magbulahan, Sasa Girl. Mga tao nagpa-follow sa'yo, hindi dahil sa naniniwala sila sa mga stands mo sa buhay. Pina-follow ka nila kasi na-entertain mo sila. You are an entertainment. Tama? You are really an entertainment. So ito ron si Sasa Girl sumagot. Iginagalang ko po ang tindig ni Ma'am Heidi Mendoza hingil sa usapin ng marriage equality, kaya ikinalulungkot ko pong ipinapaalam na binabawi ko po ang aking suporta. Hiling ko rin po ang inyong pag-unawa sa aking desisyon, paumanhin at pasasalamat po sa inyo. Okay, fine. Ito naman si Heidi Mendoza. Sumagot, sabi ni Heidi Mendoza, no problem, maraming salamat pa din. Tapos bigla naman siyang, dahil binabardagol na si Heidi Mendoza, nagpaliwanag pa si Akla, nagpaliwanag pa si Ating, sabi niya, tara magmahal. Ginagalang ko ito kasama ang LGBT community, kaya't ang panawagan ko ay simple, ayusin natin ang sistema, hindi lang puro deklarasyon, hindi lang papogi sa boto. I am not against love, we are against a system that refuses to honor it. Nakita niyo na yung story. Okay, ano ba masasabi ko dito? Unang-una, masasabi ko dito, ganito lang yan mga friends. Okay? Unang-una, kung ikaw magbibigay ka ng salita sa publiko, Bex, pag-aralan mo muna. Pag-aralan mo muna, lalo na kung magbibitaw ka ng salita sa publiko, pag-aaralan mo muna yan ng buong buo. Okay? Kahit anong statement natin, may ma-o-offend at ma-o-offend dyan. Kahit ano pa yan. Dahil hindi naman tayo pare-pareho ng panuntunan sa buhay. Di ba? May ma-offend dyan. Ngayon, kasalanan mo ba na meron kang personal stand at may na-offend dahil sa stand mo? Hindi, that it's your stand unless naman deliberately kang gusto mo may masaktan, hindi ba? Pero kung stand mo na naman, principles mo, yun ang principles mo, bahala na kayo dyan. Pero pag-aralan mo muna yung sinasabi mo. Hindi ba? Kailangan mo pag-aralan yan. Dahil, alam mo, pag ikaw ay nagsalita ka sa publiko, mababash at mababash ka talaga. Wala pong kahit sinong tao na nagsalita sa publiko at hindi nabash. Yan po ang katotohanan ng buhay. Okay, yan ang una-una kong stand. Kaya ako, hindi ko nagbibitaw ng mga salita in public na hindi ko muna pinag-aaralan. Wala akong pakialam kung masaktan kayo sa sasabihin ko. No, problema nyo na yan. I am not responsible for anyone's feelings. Bakit kamo? Dahil ako ay nananalig na ang mga nakikinig sa akin ay mga adult. A-D-U-L-T. Ibig sabihin, may sarili nila kayong mga bulbul, may sarili nila kayong gulugod, may sarili nilang pag-iisip. Now, kung ikaw pa rin sa panahon ngayon ay nasasaktan ka pa rin kung may nagbibitaw ng kanilang mga prinsipyo, problema mo na yan, Bex. Dahil hindi ka tumanda or baka hindi pa nabubuo ang prefrontal cortex mo. Tama? Sa dinami-dami, napakatagal ko sa social media, no? Kung ako ay mahina ang aking gulugod, ang gulugod po is your spine, ko? Kung mahina yung spine mo, ay Bex, sinasabi ko sa inyo, kung mahina ang spine ko, siguro nasa mental na ako ngayon. Gano'n lang kasimple yon, no? Ngayon, kung ikaw, magbibitaw ka ng salita in public, mababash at mababash ka. Ako naman, okay lang, no? Bash mo, problema mo na yan. Pero depende na lang yan kung pupunta ka ng wall ko, wall ko na yan eh. Pwede mo ako i-bash din sa wall mo kahit walang humpay. Pero pagdating ko sa wall ko, Bex, it's like my house. Before you shit in my house, you ask for permission. Tama? Tama? Before you shit in my house, ask for permission first. Nakakaloka naman yan. Nasa bahay ka na ng may bahay, tapos nakikitain ka na lang, hindi ka muna humingi ng permission. Hindi mo naman ba... Okay. Yun ang ikalawang point, no? Matatanda lang tayong lahat. Kung ma-offend ka pa rin dahil sa point of view ng iba, either magpa-consult ka sa psychiatrist dahil meron kang unresolved childhood issues,
or huwag kang gumamit ng social media at huwag kang mag-participate in public life. You cannot participate in public life kung mahina ang iyong puso at ang iyong gulugod, ang iyong spine. If you don't have a backbone made of steel. As simple as that, no? Ngayon, ikatlong point ko, ito pinaka-importante to. Usapin ay marriage. Yung mga nagsasalita at nagpo-promote ng marriage na yan, gusto ko lang sabihin, marriage is an adult conversation. Marriage is an adult conversation. No, wala akong pakialam kahit ano pang marriage yan. No? It is an adult conversation. Hindi po siya inilalaban-laban. I don't think that any of my readers here think of marriage as a right. I believe a lot of them here thinks that marriage is a prison. Tama, mali. I don't think anyone who's ever been married has ever thought of marriage as a right. I think a lot of them thinks that marriage is more like a prison. Mga puta kayo. Hindi ba? Tigilan nyo nga yan. Okay. Marriage is an adult conversation. Okay? Kaya ano pa yan? No? Mga Becky kayo, alam nyo ba, itong traditional marriage, bago magpakasal yung mga yan, humihingi pa yun ng permission sa parents. I believe if you're 25 and below or 23 and below. Hindi ba? Hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta yan. Ano ba itenan? Ano ba akala nyo sa marriage? Para itong damit na gusto mong ipaglaban, gusto ko magkaroon ng ganitong suot na damit, is kailangan mo ipaglaban. Hindi po pareho yan, mga Becky. Wala kayo sa tunay na realidad ng buhay. Okay? Wala kayo tunay. Kausapin ninyo yung mga nagpakasal na at tanungin ninyo kung maligaya ba sila sa buhay nila. Okay? Karamihan dyan ay gusto nga kumawala sa kanilang marriage, you know? Marriage, a lot of them even feel like marriage is a prison. Now, here you are trying to make it appear that marriage is like paradise. Okay. So ngayon, 25 and below ang kailangan ng parental consent. Kaya nga, it is a very adult conversation because marriage is it's a huge responsibility. Kailangan niya ng parental guidance, etc., etc., etc. Okay. Ngayon, eto namang si Heidi, hindi niya malaman kung paano niya i-handle ang kanyang mga kakamping supporters kasi nga, puro naman yung mga lalo na yung mga Becky kasi mga Becky lang naman yung mga komedyanteng mga Becky stores lang naman yung may mga following diyan sa mga influencers na kakamping. So natatakot siya dahil yan ang mawawala. Bex, kung bibigyan mo naman paano ba naman maniniwala to sa mga to? Diyos ko Lord, kahit ako kakamping, sasabihan mo ako ng ganyan na tara magmahal, ginagalang ko ito kasama ang LGBT. Kaya ang panawagan ko ay simple, ayusin natin ang sistema, hindi lang puro deklarasyon, hindi lang pabogi sa boto. I am not against love. We are against a system that refuses to honor it. Bex, alam mo sa dinami-dami mong sinabi, wala namang katuturan. Ano ba? Again, marriage is an adult conversation. Kaya dito yung mga magulang, may mga LGBT na anak, tapos umaasa pa sa inyo, ito naman sabi ko yung mga nagpo-promote ng marriage na yan, siguraduhin nyo, nagpo-promote kayo, hindi pa kayo nakaasa sa magulang, hindi na kayo nakaasa sa mga magulang ninyo. promote kayo ng marriage. Marriage is it's not a conversation for kids or people who do not actually know responsibility. Hindi ba? Mga etos kayo. Okay. Ngayon, okay. Ang problema nyo kasi mga book ganito, bibigyan ko kayo ng real talk tungkol sa tunay na kalagayan ng Pilipinas, ha? Nang magising ang mga utak ninyong natutulog dahil punong-puno ng glitters, unicorns, at rainbows. Ang Pilipinas ay, it's about 80% Catholic and 20% siguro, or 19-20% Muslim. Okay? Yan po ang mundong ginagalawan ninyo. Okay? Tigilan nyo yung kakanood ng RuPaul's Drag Race. Okay? Bumaba kayo sa lupa, tingnan ninyo ang kondisyon ng Pilipinas. Pilipinas is about 80% Catholic, 20% Muslim. Okay? At siguro sa Catholic pa, pwede mo ma-etos-etos yan. Yung mga Muslim. Do you really think may etos-etos mo? do you really think kukunin nila? Of course, they will reject it, no? And understandably, ayaw nila
labag sa religion nila, ayaw nila. O ngayon, ang gagawin nyo naman, bababuyin nyo naman yung mga relihiyon. Ito kasi mga relihiyon, kailangan i-abolish, So, imbis na mag-forward kayo, gusto nyo ng maraming kalaban. Alam mo yun? Kasi maraming kalaban. Gawin nyo, mag-hep-hep kayo, hep-hep hooray, ganyan. Mag-hep-hep muna kayo, tumigil muna kayo sa mga pinagsasabi nyo, bumaba kayo sa lupa, tigilan nyo yung panonood nyo ng RuPaul's Drag Race, dahil alam naman natin, ginagawa nyo yung mga lahat, para ma-attract ninyo yung mga idol ninyong mga drag queens sa Amerika, para mapansin kayo na kunwari, ay, ako nakikipaglaban sa ganito, etchosera. Mga Becky, mga woke, bumaba kayo sa lupa. You will never get what you want, okay? The resistance is going to be there. But, ang sinasabi ko sa inyo, iba na ang Pilipinas noon kaysa ngayon. You know, the Philippines that we had before when we were growing up is very different now. Why? Because, for example, I don't think it's common for people to actually tolerate yung nandiyojombag ng LGBT. I don't think na, I haven't met anyone right now. No? Siguro, kahit ano pa yan, kasi natin ayaw nila ng same-sex marriage, kahit yung mga conservative, I don't think that they will tolerate it, or yung mambubuli. Because times have changed, no? Naisip na nila na hindi naman makatao yan na porket LGBT bubugbugin or ibubuli. Wala nang ganon. Okay? Wala na masyadong ganon. Dahil kung maraming ganon, ay bets, ang dami na natin statistics. The problem is, wala na nga kayo mapakita ng statistics na ganon pa nga. No? Maybe it's an isolated case, ilan na lang yan, etc. Sa dinami-dami yung ingay sa buhay, wala man na kayo maipakita na karamihang ginojombag, etc. Because times have changed. Actually, if you look at the religious groups right now, they are now advocating that we should love our LGBT brothers and sisters. And I believe a lot of them are sincere about that because they have realized that compassion is actually a Christian value. You may not agree with someone's way of living, but you could have compassion towards them. Tama ba ako dito yung mga religious, Emerald? Di ba? Ngayon, kain muna ako. Ano ba? May nagtatanong kung ano to. Ito po ay coconut yogurt. Very healthy, di ba? Coconut yogurt. Kain ulit ako. So ngayon, wag na kayong gumawa ng away-away. Wag kayong nangangarap na naman kayo na maging America or maging Western country. Malayo pa dun, be. Hindi mo mararanasan yan. Kung gusto mo maranasan, gumawa ka ng paraan para tumira doon. Wala namang pipigil sa'yo kung gusto mong tumira ng ibang bansa. Hindi ba? Gumawa ka ng paraan. Pero habang nasa Pilipinas ka, you have to live the reality of your country. Hindi ka po pwedeng ang bansa mo ay nasa letter B, gusto mo kagad yung bansa mo mapunta sa letter W. Bakla may stages. Step by step ba yan? Step by step. No, step by step. Okay. Wala na ngayon yan, no? Napaka-limited na ngayon yung nag-a-advocate pa kailangan mong jombagin ng mga LGBT, ganyan. Siguro ng mga panahon pa ng mga lolo, yung mga boomers, ganyan. Aminin nyo yung mga boomers, no? And I think our generation rebelled against it dahil nga talagang sa boomers, natural sa kanila yung mga may nang titrip sa mga LGBT. But now it's hardly common, no? It's hardly common. Tama, it's hardly common. It's very rare dahil kung marami yan, marami na tayong nakakita sa social media one by every day. Sa ingay ba naman ng mga akla? Sa tingin niyo hindi magpo-flood ng TikTok, ng Facebook or whatever kung lagana pa rin yung pagjojombang ng mga ng mga aklaan ng mga LGBT. So, now you have to see, no, the times are changing. You know, people are actually getting kinder, to be honest, no. May mga iba nga lang dyan malakas mga Alaska, but in general, people are getting kinder. Hindi ba? Hindi nyo na nga kailangan puwersahin yung hindi nyo na nga kailangan puwersahin ibang waiter or yung mga guard, etc. Kung mukha ka naman talagang muher, minamam ka na kagad. Kahit nga mo hindi mo kang ma'am, minamam. Diyos mio, Santissima Trinidad. Hindi ba? Because times are changing. Huwag kayong masyadong feeling nyo aping-api. Times have changed. No? Times have changed. Ikaw nga, Sasa. Kahit ganyan ka, tinangkilik ka ng tao. Kung ayaw ng mga tao ng LGBT, bakit ka nila tinangkilik? Hindi ka yayaman kung hindi ka tinangkilik ng mga Pilipino. Nakaramihan pa dyan, I'm pretty sure, against the same-sex marriage. Hindi ba? Because times have changed already. Okay? Hindi na common yung nagtutulak na manjombang ng LGBT. Actually, I have encountered the Muslim community, but I'm very sensitive about these things kasi may mga na-invite ako na gathering from our Muslim brothers and sisters. Tinatanong ko talaga sila, okay lang ba nakaganito akong suot, ganyan. Sabi nila, okay lang, ano ka ba? And they go, pack.
Ganun lang 'yon. Huwag kayong masyadong huwag kayong masyadong atat, no? Huwag niyo masyadong itutulak-tulak yung mga bagay na na hindi pwedeng mahinog dahil may step by step ba 'yan. Step by step yung bansa mo na sa letter B. Huwag mong dadalhin kagad sa W. May C, D, E, F, G, H, I, J. Tama? Ngayon, okay? Kaya nga itong marriage, this is an adult conversation, no? Itong mga to na ito namang nag-advocate ng mga same-sex marriage, siguruhin nyo muna may jowa kayo, no? At nakatira talaga kayo sa isang bahay kung baka pag-advocate kayo ng same-sex marriage, akala nyo naman may gustong magpakasal sa inyo. Anyway, bakit adult conversation to marriage? Because a lot of things in marriage are related to practical stuff. Sharing of properties, caring for children, a lot of those things. It's a huge responsibility. That's why this is a heavy-duty adult conversation. Again, sinasabi ko sa inyo, kahit itong mga nagpakasal na, I don't think that they ever saw marriage as a right. Tama? Ilan dito, nung nagpakasal, ang feeling nila ay ang marriage is karapatan? Nobody. Bex, walang pupunta sa'yo na itong mga nandito at sasabihin sa'yo, alam mo, Bex, ipinaglaban ko ang karapatan kong magpakasal. Bex, walang ganon. I'm pretty sure a lot of these people don't even want to get married. Pero dahil nga lang may anak sila, or gusto nila na yung magiging anak nila is magkaroon ng isang pamilya, mas-secure yung future, etc. Kaya sila nagpapakasal. But I don't think that anyone of here would ever say na, I saw marriage as a right. Hindi ba? Tanongin real talk lang tayo, di ba? Okay, back to the adult conversation of marriage. Okay. Alam nyo, lalo na itong mga walang alam sa buhay ng mga kakampis, alimbawa, there are a lot of aspects in partnership. Hindi ko na sabihin marriage, no? In just to have respect for our religious brothers and sisters na nanonood sa akin. Sa inyo na yung sakramento ng marriage. Hindi ko pa kikialaman yan. Let it be the tradition. That's yours. So be it. Diba? Live and let live. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang naman kasi Heidi, kung ano pinagsasabi mo. Dapat sinabi mo na lang Heidi na marriage, it has been traditionally known as, in our culture, as a religious sacrament, religious eklabo. So let the religious group, let our religious brothers and sisters keep that tradition and keep it intact as it is. Ganun lang kasimple. Ang dami mo kasi mga pasakali. Diyos ko, Lord, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay. Okay. Pero, may mga realidad na tayo ng buhay, tama? May realidad na tayo ng buhay. Real talk lang, no? Hindi kong gamitin yung salitang marriage. Sabihin na lang natin partnership. Meron talagang magjowa, no? Matagal na mamahalan. Matagal na sila nagsasama. Di ba? May mga ganyan talaga na eksena na nag-iisip sila paano yung halimbawa mategi siya paano magmamana, or halimbawa ma-hospital. Hindi ba? Halimbawa ma-hospital. Pag sa hospital kasi dapat next of kin. Okay? Next of kin. Kung hindi kayo kasal, hindi ka next of kin. Ayan. Issue talaga yan. No? Kahit ayaw mo yung pagsasama nila yan, I don't think na makatao pa rin na hindi mo papayagan yung taong nakasama niya panghabang buhay na makabisita o sa ospital dahil hindi sila kasal. I don't think no one. I think that's already cruel. Hindi ba? You might not agree with same-sex marriage, but I think I still have to find an argument. Why would you not want someone to visit someone in the hospital and tagal nila nagsama sa buhay at nagmahalan? Hindi ba? That's just cruel. Or yung iba talaga, nag-a-adapt talaga sila ng anak. Hindi ba? And of course, magkakaroon ng issue. Sa insurance, may issue yan. Halimbawa, ikaw nagtatrabaho ka, nagpapagod ka, gusto mo naman yung kasama mo sa bahay, maambunan nung benepisyo ng insurance mo. These are practical things that is part of an adult conversation. No? And you have to have an adult conversation with that. You don't need to advocate for same-sex marriage and destroy this tradition in order to address those issues. Actually, halimbawa yung concern nila ng sharing of properties, di ba? Actually, alam mo sa Europe, may mga magkakaibigan, hindi ito magjowa, magkakaibigan. Ang gusto ng mga magkakaibigan, gusto nila na pag-aari nila yung bahay. Parang, di ba parang couple, di ba may bahay? Pag-aari nila yung bahay, conjugal property. Ngayon,
sa Europe, nagiging uso to. Halimbawa magkakaibigan sila, gusto nila maging conjugal property. Syempre hindi naman kayo pwedeng magpakasal ng isang grupo, no? Pero they just want to own the property conjugally. Alam mo ginagawa nila? Nagtatayo sila ng company, and then that company, lahat sila may shares dun sa company, and then they let the company buy that house. And because of that, conjugal ownership na yon, no? So there are a lot of ways to do this. Kaya nga, huwag niyong pagpilitan ng baguhin yung tradisyon ng kasal-kasal sa Pilipinas. Dahil, Becky, makakaaway mo lang ang mga buong Pilipino. Just give it to them. Huwag mo na kunin yung mga bagay na, just carve your own path, no? And talk to them in a more rational way. Hindi yung mga karapatan. Marriage, nobody here ever saw marriage as a right, no? Even in religious context, really, marriage is never defined as a right in religion. Tama ako? Yung mga nakikinig dito, lalo yung mga religious group. Anyone, sino sa mga religious group that ever considered marriage as a right? For them, marriage is not a right. It's in Catholic in Catholic religion, in Christianity, marriage is a sacrament. You must be ready for it. It's not a right. Among Muslims, marriage is not a right. No? Kaya ngayon sinasabi nyo, ay buti pa yung straight, may karapatan ganito. Bex, in the first place, you need to understand the history of marriage. The history of marriage is never about it being a right. No? Ngayon, yung ibang usapin, na halimbawa, yung gusto mo na ikaw ay maging next of kin ng iyong kinakasama, yan, pwede pang pag-usapan yan. Dahil yan, makaka-relate ang maraming tao dyan. Ang maraming tao dyan. They might not agree na nagsasama kayo, pero we have to face reality na itong dalawang taong to, no? Kung hindi natin, itong two consenting adults na ito na nagsasama ng panghabang buhay, tapos hindi nila mabibisita yung isa't isa sa ospital dahil hindi sila ang next of kin, that is an issue. That is actually more a humanitarian issue, humane. I don't think anyone here would tell na, pasensya na, Mama Ricky, na kung si Mama Ricky ay ma-ospital, tapos yung partner niya for ilang dekada na hindi papayagan pumasok ng ospital dahil hindi siya next of kin, dahil hindi naman sila kasal, dahil hindi nga naman pwede magpakasal. I don't think that anyone would like to see that, no? To see that happening. But that is a very different conversation than redefining marriage. Okay? Pati na rin yung, insurance. Actually, there are private insurance that allows a partner, non-married partner, to be included in your insurance. Kaya nga, tingnan nyo muna, aralin nyo muna yung kondisyon ng Pilipinas, dahil baka naman kasi may mga bagay na dyan na nandyan na you don't actually need to get in trouble with religious groups, which there's a lot in the Philippines, in a huge part of life ng mga Pilipino. Baka naman meron na kasi. Ang problema kasi, itong mga maiingay dito sa same-sex marriage, ba naman ito pa yung mga wala namang, ito naman yung, alam mo namang wala magpapakasal sa kanila. Sa ugali nyo ba namang yan? Ewan ko, nagkasama na ba kayo ng isang tao under one house? Like, for how many years? Do you know how difficult it is to live with another person? Wala kasi yung mag-promote ng marriage. Parang feeling nyo, ang sarap mapunta sa isang marriage. Bex, napakahirap ha? Napakahirap. Tanungin ninyo yung mga totoong kasal. Tanungin ninyo yung mga totoong kasal. Kaya ako, kung ako naging magulang, tapos may anak ako na 16 years old, same-sex marriage. Puta ka, 16 years old ka, 16 years old ka pa, wala kang pang-alam sa buhay. Kasal na agad ang iniisip mo. Real talk lang tayo, di ba? Ako, nire-real talk ko yung LGBT, nire-real talk ko yung mga religious group na sinasabi ko na, sa iyo yung marriage, wala ko pakialam, hindi ko na i-redefine yan. Diyos me, yung Santisima Trinidad. Bakit kailangan ko mag-redefine? Hindi ba? Pero pumunta ka na rin ng practical stuff. Di ba? Na, kung ayaw mo yung nagsasama, pero that is an actual real problem. Nagsasama na talaga yung dalawang yan. Matagal na. Hindi ba? Okay lang ba sa iyo na pag yung isa na ospital, yung isa hindi pa dadalawin sa ospital dahil hindi siya next of kin? Ganun ang mga tunay na conversation, mga Bex. Hindi yung mga
kung ano-ano kung pinag-iisip ninyo. Alam niyo kung bakit hindi niyo naiisip itong naiisip ko? Because you don't know what you're talking about. Salita kayo ng marriage, pero hindi niyo naman alam what actually is entailed in marriage. And whether religious groups actually consider marriage as a right. It's never a right for religious groups, kahit straight ka pa. Tama. Kung alam ko yun na marriage is never been considered as a right in religious groups, no? Alam ko yun, nag-aral ako ng Catholic school. Oh, kaya nga inaano nila, marriage sa sacrament, ganyan. Huwag nyo na i-redefine yung mga buhay-buhay na ganyan. Hindi ba? Huwag nyo ipagpilitan ng mga bagay na mahihirapan kayo. Ang hiling nyo kasi pumasok sa mga masisikip. Ang hiling nyo kasi pumasok sa mga masisikip, di ba? Oh, ano ngayon? 2025 na, wala pa rin kayo ma-achieve. Paano naman kasi may mga ma-achieve ito, no? Halimbawa, itong Sogi, Diyos ko Lord, nag-iba na siya sa mga isa kasi ako sa mga unang nakikipaglaban dyan, no? 2001 pa. 43 na po ako. Simple lang yung pinaglalaban noong mga panahon na yon, no? Kasi nga, concern talaga siya, no, na tatanggalin ka sa trabaho, pag LGBT ka, tatanggalin ka sa ganito, hindi ka tatanggapin sa trabaho. It was actually an issue. About 25 years ago, it was an issue, no? And hanggang nagbago na yung panahon, alam mo yon, may mga kumpanya na dead man na, basta magaling ka. Kaya nga, you know, it's rare. It's kind of rare right now to hear na natatanggal sa trabaho. Aminin nyo, karamihan pa ng mga boss nyo LGBT. Umamin kayo nakikinig dito. Ilan sa inyo ang may higher up supervisor na LGBT? Sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan nyo. Ilan sa inyo, mag-yes nga dito yung merong higher up supervisor, katrabaho na LGBT. Di ba? Marami na. Sobra, pero nung panahon namin, very rare yan, sinasabi ko sa inyo. Nung panahon namin, kayong mga Gen Z, nung panahon namin, very, very, very rare yan. Very, very, very rare. No? Kasi issue pa yan noon. Talagang issue pa na yan. Kailangan mo talaga makipagbakbakan in order for you to find your place. No? Ngayon, it's very common. Ito, ang dami nagsasabi, yes, na meron silang boss na LGBT, may katrabaho, ganyan. But during our time, it was very rare. Very rare. Sinasabi ko sa inyo, very rare. Ano nangyari? Kasi times change. You know why times change? Because companies began to, not because companies were threatened na inidemanda sila ng discrimination, etc. It boils down to practicality. Matalino bakit hindi ko tatanggapin? Hindi ba na-realize nila that business is actually to make a company efficient, working well, etc. Hindi ba? Times have changed. And kailangan alamin nyo yung ganyang pagbabago-bago ng buhay. Hindi ba? Kaya even some companies, no, in the Philippines actually offer private insurance where you can actually include your partner as your beneficiary. Even life insurance, Even life insurance. So, dyan kayo mag-usap-usap sa mga practicalities na ganyan. Kaso, yung mga cheerleader nyo kasi dyan, na mga pawok-wok, hindi alam itong mga bagay-bagay na ito dahil unang-una, baka mawala pa tong alam kung paano mabuhay sa mundo. Hindi ba? Kaya nga, ang sinasabi ko sa inyo, huwag nyo nang bagu-baguhin yung sakramento ng marriage ng Katoliko, ng mga Muslim. Give it to them. Just let it be. You know, it's not a fight worth fighting for. Fight for the real stuff and needs. Okay? Fight for the real stuff and needs. And you might be able to get to somewhere. Ang gusto nyo kasi, gusto nyo na mga dramatic eksena. Okay? Gusto nyo yung pabida kayo sa global scene. Wala silang pakialam sa inyo mga akla. Diba? Focus on what truly matters. Kung ang nagmamatter sa inyo, gusto mo, ikaw ay makasama ka ng maging next of kin ka, ng kinakasama mo sa bahay, kinakasama mo sa buhay, then find an avenue in order to make it happen. Diba? Cohabitation rights. Diba? Meron tayong cohabitation law. Baka gusto nyo mag-focus.
Hindi ba? Why na pakialaman yung marriage? Hindi kayo mapupunta sa W. Okay? Ang bansa po ay nasa letter B. Di ba? Ganon, Bex, kung ano-ano kasi pinag-iisip-isip nyo sa buhay na bumaba kayo sa lupa, tingnan nyo talaga kung ano ang pwedeng gawin. Hindi yung maghahangad kayo ng isang bagay, okay, nasuntok sa buwan, at pag hindi nyo nakuha, kasalanan pa ng daigdig. Kasalanan pa ng daigdig. Di ba? Ayun ang eksena. Yan ang eksena kasi. Ito naman si Heidi, tumiklop ka agad. Oh, well, wala ka talagang backbone. Magbibitaw ka ng salita in public, tapos nung nabash ka, bigla ka magpapalit ng pag-iisip. Ay, wala. Wala yan. Alam mo, itong mga Pilipino, kung may marinig sila na hindi nila gusto, okay, karamihan to ng Pilipino, kung may narinig sila mula sa iyo na hindi nila gusto, una yan maiirita. Ganyan naman ang mga Pilipino, no? Mahilig mairita. Pero pag nakikita ng mga Pilipino na ikaw, pinaninindigan mo yan despite everything, ang Pilipino, they will get attracted to you. Tama, ako hindi. Not because they believe in you, not because they believe in you, or not because they believe in what you're saying or they accept it 100%. It is because Filipinos are attracted to authenticity. Majority of Filipinos are attracted to authenticity. Ayaw nila mambasag ng tree. Tama. Kita mo itong mga nakikinig sa akin to, hindi naman naniniwala itong mga nakikinig sa akin eh. Nalilibugan lang talaga sila sa akin. Joke lang ha. Well, that's the truth. Charot. Anyway, ganun ang eksena. Kung may binitawan ako salita sa public, panindigan mo yan. Hanggang sa dulo, no? Okay lang na magpalit ka ng opinion. Okay lang na magpalit ka ng opinion, pero dapat genuine yung pagpapalit mo ng opinion. Hindi yun dahil nabash ka lang. Saka ka nagpalit ng opinion. Ay, Bex, napaka-plastic naman. Napaka-plastic naman yan. Hindi ba? Nabash ka lang, kaya ka nagpalit ng opinion. Ano yun? Ang gusto ng mga Pilipino yung ipaglalaban yung mga sarili nila hanggang dulo. wala silang pakialam kung naniniwala sila sa opinion mo or hindi. Ang gusto ng mga Pilipino, yung may backbone. Hindi ba? Gusto ng mga Pilipino may backbone. Papalit ka lang, nabash ka lang. Iniwanan ka lang ni Sasagwer, tubiklop ka na. Nagpalit ka na ng opinion? Iniwanan ka lang ni Sasagwer. O dahil anong ginagawa mo? Halata politiking ka, hiniwanan ka lang ng artista? Wala rin bang point? Wala naman yung point yung artista kung ba't kaya iniwanan. Nasaktan lang siya. Hindi rin naman niya ma-explain kung bakit siya nasaktan. Tala unang-una, sa issue ng pagpapakasal, siguraduhin niyo munang may gustong magpakasal sa inyo. Yun ang unang-unang problema. Alam mo, bago ka mapunta dun sa point na kasalan, ang unang-una mong problema, ay makahanap ka ng taong gusto kang pakasalan. Naku, problema yan ha. Ang dami-dami dito lalaki nare-reject. Aminin nyo, maraming lalaki dito na may nare-reject na nag-o-offer ng kasal sa babae. Tapos kayo feeling ninyo, madaling makahanap ng gusto magpakasal sa inyo. Sir, hindi ba? Oh, real talk lang tayo. Bago kayo mag-isip-isip ng kasal-kasal, isipin nyo muna kung may gustong kung makakahanap kayo na magpapakasal sa inyo, yung genuine, yan, yung offeran kayo ng kasal, mahirap yan. Alam nyo, ang true love, mahirap mahanap ang true love, ha? Bex, once in a lifetime nga lang ang true love. Or kung swerte ka, twice. Hindi ba? Yung true love talaga. Oh, ako swerte na ako, nakahanap ako ng twice na true love, hindi nga lang tumabal, pero alam ko talagang true love yun. Kaya okay na ako. Yung iba nga kahit isang beses, walang true love, di ba? Masyado naman tayong greedy kung dagdagan pa natin sa dalawa. Kung meron dumating na pangatlo, thank you. Pero okay na ako dun sa dalawang naranasan kong true love. Parang, hindi na ako greedy. Ipapaubaya ko na lang sa ibang walang true love yung pupunta sa akin. Hindi ba? Tama? Ngayon, okay, bibigyan ko kayo ng example kung gaano ka wala sa realidad tong mga kakamping quotes na to. Naalala ko, I think that was 2 years ago, no, merong isang trans, no?
Inaano niya ako, sabi niya, bakit hindi mo ipaglaban na magkaroon ng free sex reassignment surgery? Sex reassignment surgery po is also known as sex change or sex transplant. Okay? Kasi sinasabi niya na, tumira ka sa Netherlands, ano yan, covered ng Netherlands, libre. Sabi ko sa kanya, hep hep hooray. Una-una, hindi siya libre dahil nagbabayad ako ng insurance. That was 150 euros per month. Ay, 150 euros per month. That's 107 euros per month. So, hindi po siya libre. Unang-una. At ikalawa, sabi ko sa kanya, alam mo ba na ang Pilipinas ay nahihirapan pang isalba ang buhay ng may mga puking may lumabas sa puki nila? Tapos, magkakampanya ka, mag-advocate ka na yung gobyerno ng Pilipinas ay kailangan pondohan yung puki mo? Sino nang maniniwala sa advocacy mo niya? Paano tatanggapin ng mga taong bayan yan? Yan ang sabi ko sa kanya. Paano tatanggapin ng taong bayan yan? Na hirap na nga ang gobyerno ng Pilipinas. Wala nang pera ang gobyerno ng Pilipinas para isalba ang buhay ng mga may puki na may lumalabas sa puki nila tuwing manganganak sila. Tapos gusto mo pa na yung gobyerno ilaan sa iyo ang pera para magkapuki ka? Does it make any sense given the condition of the Philippines? It doesn't make any sense, hindi ba? Ay, wala maniniwala sa inyo. Kasi nga, you are not in the right condition at the right time at the right moment. Ang mga bagay na to ay pinahihinog. Lalong magagalit sa inyo ang taong bayan kung gusto mo pang unahin pa nilang pondohan yung mga ganyang bagay kaysa yung mga pangangailangan talaga ng bansa ngayon. Okay? Habang maigsi ang kumot, matutong mamaluktot, okay? This is what you call social solidarity. Bakit mo naman uunahin na bayaran ng gobyerno ang kipay mo? Wala na ang budget ang gobyerno para maisalba ang buhay ng mga babaeng may lumalabas sa kipay nila tuwing nanganganak sila. Tama? Real talk lang. Hindi ba? Ang bansa mo nasa letter B. Ang pangarap mo is nasa W. hindi, may step by step yan. Stages ba? Hindi mo pwede ipagpilitan ng mga bagay na hindi pa pwedeng mahinog. At pag pinilit mo, lalong magagalit sa iyong mga tao. Hindi dahil sa iyong mga tao ay imbierna sa iyo sa pagkatao mo. Galit ang mga tao sa iyo dahil they think that you are selfish. That's the truth of it. Lalo na mga Pilipino. Okay? Yan ang isipin sa iyo. Kikita ng mga Pilipino, ang dami na nga nagugutom. Ang dami-dami na nga mga pamilya talagang nagugutom. Tapos ang gusto mo pa rin ipaglaban, same-sex marriage, bakla. Ano ba to? Nasa realidad ka ba ng buhay? Wala lang makain ang napakamaraming pamilya ngayon. Nakita mo ba ang survey? Tapos ang gusto mong unahin ng mga politiko ay same-sex marriage? In the first place, hindi ka nga makahanap ng gustong magpakasal sa'yo. Tapos yun ang gusto mong unahin ng mga politiko ngayon? Ang Pilipinas ay nasa bingit na magiging Ukraine. Gusto mo pa rin unahin yung pagpapakasal mo? Bakla. Baka hindi mo ma-enjoy yan kung naging Ukraine ng Pilipinas. Gusto mong unahin ng lipunan, yung gusto mo, pero hindi mo nakikita na may mas maraming bagay na dapat mas may unahin dahil mas maraming makikinabang. Diba? Diyos ko, karamihan nga ng kasal ngayon gusto na umalis ng kasal. Kaso hindi nila magawa dahil wala namang divorce. O, pinagsisiyan tuloy nila, nagpakasal sila. So, kinunting nyo na lang. Hindi ba? Ayun, okay, bilang buod, naiintindihan ko itong mga religious group, no? Hindi nyo kaaway, pero I think we can meet in the middle ground when it comes to pragmatics and reality of life, no? Naiintindihan ko yan, among religions, marriage is never considered a right. Even for straight people, it's not a right. For them, it's a sacrament. You have to be ready. You have to, whatever, kung ano man turo ng religion mo. That is how they see it. Ibubuhos ko ba ang aking buhay para baguhin ang kanilang paniniwalang yan? No, why? Ang hirap na nga mag-convince sa mga tao, babaguhin mo pa yung pag-iisip. I don't care, They have been believing that for millennia. Let them. But you can meet somewhere. But you can actually agree on some pragmatic things. Doon kayo mag-usap. Huwag kayo mag-usap ng mga bagay na hindi nyo mababago. Okay? Gano'n lang kasimple yun. So, ayun lamang po, maraming salamat. Sana naaliw kayo at naaliw din ako dahil nakakatawa lang itong mga kakamping walks.
wala na sila sa hulog, hindi na nila alam kung ano ang lipunang kanilang ginagalawan. Hindi nila napag-aralan ang tunay na kondisyon ng Pilipinas, kaya kung ano-ano na lang pinagsusuggest. Kaya maraming salamat. And once again, ito po si Sas Rogando Sasot, ang inyong favorite kamoisture at faithfully defiant na nagsasabing, iba ang mulat sa dilat lamang. Salamat.